Vice inatake ng depresyon sa mismong kasal nina Billy at Colleen, anyari. Mismong kasal nina Billy Crawford at Colleen Garcia sa balisin ng makaranas ng matinding depresyon ang phenomenal box office star na si Vice Ganda. Ito rin yung time na muntik na silang mag-away ni Billy dahil ayaw na niyang pumunta sa wedding ng TV host singer at ni Colleen. Alam naman ng lahat na mag-off sina Vice at Billy pero nagkaroon nga sila ng tampuhan noon at nagkabati sa anniversary episode ng It's Showtime noong November 2023. Kung hindi kami nagkakamali, mas lalo pang yumangay ang isyu sa pagitan ng dalawang magkaibigan nang mawala si Billy sa Showtime at lumipat sa noontime show ng TV5 na Launch Out Loud o LOL. Pero all's well that ends well na nga ang drama ng magkaibigan. Sa latest vlog ni Vice sa YouTube, ni-reveal ng kapamilya komedya ng ilang detalye sa muntik nilang pag-aaway ni Billy taong 2018. Guest ni Vice si Eric Santos sa bago niyang content. Nag-open up si Eric tungkol sa na-feel niyang kalungkutan dahil ikinakasal na ang kanyang mga kaibigan at parang napag-iiwanan na raw siya. Dito na nga naikwento ni Vice ang nangyari sa kasal nina Billy at Colleen noong April 2018 sa Balesin. Aniya, nakaka-relate siya sa pakiramdam ni Eric. Tuldok, na-experience ko yan dati nung unti-unti na silang nagpapakasal, sina Carol, sina Ann, Curtis, sina Billy. Masaya ka para sa kanila, pero malungkot ka para sa sarili mo. Nung kasal ni Billy, muntik kaming magkagalit, magkatampuhan. Kasi last minute, pinasok ako ng depression, ang pag-amin ni Vice. Yun yung time na unti-unting na-develop yung depression ko, tapos nalulungkot ako. Tapos yung natatakot ako sa papalapit na kasal ni Billy dahil lalo akong nalulungkot, pagbabahagi ni Vice. Sabi ng TV host, feeling din niya ay napag-iiwanan na siya ng mga kaibigan. Tanong niya raw sa sarili, forever na ba akong single? Forever na ba akong mag-isa? Hindi na ba ako mamahalin ever? Tapos hindi na ako pupunta sa kasal niya. Parang bukas yung kasal niya, tapos today nag-text ako sa kanya, I won't make it. Nagalit talaga siya. Nagalit siya, Billy. Tapos hanggang ang dami kong alibay, na wala na akong masasakyang eroplano, kwento pa ni Vice. In fairness, kinarir daw ni Billy ang paghahanap ng eroplanong masasakyan ni Vice patungong Balesin, inayos niya lahat para lang makapunta ako. Tapos sabi niya, kung ayaw mong pumunta mismo sa wedding, at least, nandun ka lang sa Balesin. Kung ayaw mong panoorin yung ceremony, at least, doon ka lang Balesin. After the ceremony, sobra na akong nalungkot, dumiretso ako sa kwarto, pag-alala pa ni Vice. Kasunod nito, dinamayan daw siya ng celebrity power couple na sina Regine Velasquez at OG Alcacid na naroon din sa kasal nina Billy at Colleen. Dito rin daw siya naging super close sa mag-asawa. Say ni Vice, kasi hinahanap nila ako. Tapos sabi nila, easy bakla na sa taas. Ayaw bumaba, inakyat nila ako. Tapos habang nagdarasal na sila for me at nagkukwentuhan kami, biglang si Regine kailangan ng bumaba kasi kakanta na siya ng araw-gabi. Hindi ko pwedeng hindi marinig si Regine kaya bumaba ako para lang marinig ko si Regine, aniya pa. Binalikan din niya ang naging advice sa kanya ni OJ, habang buhay ko na di makakalimutan yung sinabi ni OJ na, huwag kang malulungkot. Huwag kang matatakot. Pilitin mong huwag ma-stress. Pilitin mong labanan yung nangyayari sa utak mo. Kasi sinasabi niya, mind is the playground of the devil. Sabi niya, ang daming bagay na magagandang nangyayari sa buhay mo. Ang daming nagmamahal sa'yo. Ang daming pag-ibig sa puso mo na pwede mong i-share. Pero hindi mo nararamdaman yung beauty noon at saya noon kasi yung demonyo pinaglalaroan ang utak mo. Doon na-develop yung very strong bond and friendship namin nila Regine at saka ni OG, sabi ni Vice Ganda. Sa ngayon ay super happy na si Vice sa piling ng kanyang asawang si Ion Perez. Ikinasal sila sa Las Vegas, Nevada, noong 2021.